Pag-OFW, ipagbabawal na daw ba? Sana total ban. So dad, ayon sa isang Senate hearing, sinulong ng isang senador na ipagbawal na ang pagpapadala ng OFW sa bansang Kuwait. Sana total ban hanggang hindi sila mag-ayos-ayos ng kanilang mga pag-uugali. Kasi ginto nangyari yun, dad. So may isang OFW sa Kuwait na domestic helper na namatay. Ayon daw sa reports, inabuso daw siya ng kanyang employer. Ngayon naman, nagalit tong senador sa Senate hearing nung narinig niya to at sinisisi na niya yung gobyerno ng Kuwait dahil dito. The problem is the government of Kuwait not doing enough. At dahil doon iminungkahi niya na ipagbawal na lang ang pagpapadala ng mga OFW na domestic helper sa Kuwait dahil sa pangyayaring ito. At kapag hindi nyo kayang sundin to, then we will totally stop deployment. Dahan-dahan tayo mag-pull out. And that's the only way to do it if I am to be asked. Ngayon naman, ang nakikita ko, delikado yung gintong pagdidesisyon at pag-iisip kasi bawat bansa naman magkakaroon ng problema talaga ang mga OFW. Kung ginto yung trend ng pagdidesisyon, edi syempre halos buong mundo, edi pagbabawal na rin yung OFW kung ginto yung basis ng pagdidesisyon. I would prefer mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. Ikaw, dad, ano nakikita mong tamang solusyon dito? Well, una, no, may kasabihan nga, di ba, sa English, no, na do not use a shotgun to catch a mouse or to kill a mouse inside your house, no. So, ibig sabihin nun, kasi pag shotgun yung ginamit mo, baka mamaya maraming masaktan, may mamatay pang ibang tao, at masira pa yung bahay mo. To catch a mouse, put a mouse trap, no. Yun ang pinakamagandang solusyon doon. Or put yung mga pesticide na pangdaga, no. So, wag mong gagamitin yung shotgun para patayin yung daga. So, yun ang dapat nating analogy dito para at least mas lalo natin maunawaan, no. Kasi kung titingnan mo sa buong mundo, napakaraming OFW. Sa Middle East, sa gitnang silangan, siguro humigit kumulang 2 million or over yan, no, na nandun sa nakadeploy doon. So, imagine mo yung mawawala ng trabaho, mawawala ng oportunidad na kumita ng dolyar at mas maayos nilang mapapag-aral at mapapakain kanilang pamilya. Napakalaking pinsala niya kung ganyan yung klaseng pag-iisip natin. So, ang tanong dito, ano ba yung mga dapat na hakbang na dapat natin gawin para sa ganun maibsan natin o mabawasan natin yung mga ganitong pangyayari, no? Una, dapat yung sinasabi nating preventive, no? Dapat meron tayong mga embassy hotline sa bawat bansa na marami tayong OFW, may OFW tayo na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan na OFW kung sila nagkakaroon na ng problema. At dapat meron na kaagad rescue operation yun, no? Yun yung preventive, no? Dapat gumawa na sila ng hakbang para masagip nila yung OFW bago pa lang matuluyan ito. Kasi makikita naman yung mga problema sa umpisa pa lang, at least may matatawagan sila na crisis hotline sa bawat embahada. Pangalawa, yung tinatawag natin proactive approach. Meron na rin tayong mga team o task force na handang tumulong dun sa mga OFW at meron silang mapaglilipatan pansamantala habang nire-resolve yung problema dun sa kanilang employer kung meron man, no? At the same time, may mga abogado na rin na sanay sa prosecution, criminal prosecution, na ready na sumalo at sumagip dun sa mga OFW at tumulong sa kanila para maireklamo at maparusahan din yung mga employer nila na nagpapakita ng parang hindi magandang behavior towards sa kanila, no, pang-aabuso. Pangatlo, sinasabi natin good public relations din, no? Sabihin, yung mga embahada natin sa bawat bansa na meron tayong mga OFW, dapat nag-establish na sila ng relationship sa mga Ministry of Justice o Department of Justice ng bawat bansa para sa ganun kung merong mga ganitong reklamo, madaling maisampat, madaling maparusahan o madaling mahusgahan yung mga problema ng ating mga OFW sa mga bansa ngayon. Pang-apat, siyempre tinatawag natin yung meron na tayong halfway house din, no? Yung pansamantalang paglilipatan nila, at kung maaari, meron na rin tayong mga relationship with their Department of Labor o Ministry of Labor na mailipat na lang natin itong mga kababayan natin sa mas maayos na employer. So yung mga nakikita natin solusyon na pwede natin gawin para na sa ganun hindi naman mapahamak o mapinsala yung oportunidad ng iba nating kababayan na pwedeng kumita ng dolyar at mapangalagaan nila yung pamilya nila pag sila'y OFW. Kasi ang nakikita ko dito, na-highlight parati sa news yung mga naapi. Pero yung mga okay naman na employer na mas marami naman, in fact, mas 99% pa nga okay, hindi naman napapansin yun. Pero sila naman yung madadamay dahil sa mga gintong klaseng sweeping decisions. Kasi kung ginto yun halimbawa may isang empleyado kahit dito sa Pilipinas, sa Manila, sa Cebu, o kung saan man, naapi siya ng isang employer niya. E di kung ganun din yung basis ng desisyon, ipagbawal na lang din dapat lahat ng pagiging employer or empleyado dito sa ating bayan. Kasi kung walang trabahador, walang maaping trabahador. Kasi yun yung gintong pag-iisip pagbabawal na lang. Kaya delikado talaga yung gintong pag-iisip, hindi ba, Dad? Yes, correct. To emphasize further, no, para mas lalo maunawaan natin mga kababayan, no? For example, tumatawid ka sa kalsada, nasagasaan ka o nasaktan ka ng isang sasakyan o isang motorsiklo, ang ibig sabihin niya, bawal na dapat tumawid ng tao sa kalsada. Di wala nang hanap buhay yung tao kung hindi siya tatawid ng kalsada. Bawal na rin ba ang kotse at motorsiklo sa kalsada kasi nga may nasasaktan na tao. So sa akin yung as a leader of a place or as a government official, kinakailangan tingnan mo yung kabuuang epekto. Yung sinasabi nga nila, sa bawat desisyon, mayroong mga consequences yan. You have to weigh the advantages and disadvantages and its consequences, no? Hindi pwedeng yung bugsulan ng damdamin natin na pairalin natin. Dito sa nakikita ko naman nangyari, parang siguro bugsulan ng damdamin to ng biglang galit, no? Parang frustration na parang tingin niya na api yung Pilipino. Kita natin problema, no? Kaya hindi tayo dapat badalos-dalos, dapat maging
mahinahon tayo sa ating pagdidesisyon at unawain natin lagi yung greater good. No? Tsaka kasi wala naman perfect system. Kahit na saan mo dalhin, ang mga kababayan natin, whether dito, sa abroad, sa US, sa Middle East, talagang mayroong mga problemang ganyan. No? Talagang nagkakaroon ng mga ganyan problem. Even Toyota nga, kung pag-uusapan natin Toyota car, no? One of the best company na nagproduce ng mga kotse na very efficient, kahit na sila may mga defect, no? 1 to 2% or 3%. So meron talagang nangyayaring ganyan. So hindi ibig sabihin na porke may naging problema, ang solusyon natin dapat ipagbawal na ang mga OFW. Yan ang nakakatulong sa ating ekonomiya. Last year, I think, mga $39 billion ang kinontribute niyan. So imagine mo every year kung magkano pinapasok na pera ng mga OFW sa ating ekonomiya at maraming nabibigyan ng trabaho because of that money coming in. Mga bangko, mga service industries, mga restaurant, mga retail industries, at mga eskwelahan. So maraming natutulungan ang mga pinapadalang pera ng mga OFW sa ating bayan. So, bawat problema may tamang solusyon. Hindi pwedeng sweeping solution. So, yun yung aming mga direksyon at polisiya para sa sambayanan. Bawat problema may tamang solusyon para magkaroon ng economic progress at tamang pananagutan ang taong may kasalanan, hindi yung ipagbabawal natin lahat. O nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sang, yung dad ng bayan.